Ngayon, isa-isahin po natin. Yung mga sagot po ni BP Sara, eto na po. Kapit lang kayo. Dun po sa pagbabanta, di umano, ni BP Sara, sa buhay ni BBM at ng kanyang may bahay at ng kanyang pinsan. Ang sagot po nila dyan, yan po ay freedom of speech. Magagaling po itong mga abogado, kaya ito pong mga kalaban, talagang kakainin talaga ng buhay. Batas-batas po ang pinag-uusapan dito, hindi po ubra yung ano. Ayan pala, no? Kasi masyadong anong tawag dyan? Ayan. Freedom of speech. Buti naman na nasasagot na ngayon kasi siyempre, sumagot po si BP Sara, sabi nila hindi raw sumasagot. Ngayon, nung nakita na ng mga press, pine-present nila yung sagot. Yan. Okay. The camp of Vice President Sara Duterte invoked freedom of expression. The confidentiality. Yan muna. Freedom of expression dun po sa article of impeachment na may pagbabanta daw. Okay. Ito po ang sabi ng GMA. On the threat supposedly made in a live video in November 2024 against President Ferdinand Bongbong Marcos and First Lady Lisa Araneta Marcos and then Speaker Martin Romualdez, where Duterte's camp said respondent merely exercise constitutionally protected speech in opposition to the policies, conduct, actuations, and overreach of the current administration. So freedom of speech po pala yun, ayon po dito sa mga abogado. Freedom of expression is accorded with primacy and high esteem in our jurisdiction as it is a fundamental postulate of our constitutional systems. It applies not only to those who are favorably received, but also to those that offend, shock, or disturb. Yan po nakalagay po sa Constitution yan. Poprotektahan ka kahit yung pagsasalita mo, kahit na ang mga sinabi mo ay naka-offend, naka-shock, at naka-disturb. Yan po ang nakalagay po sa ating batas. Yung freedom of speech po, kahit po ikaw ay nakaka-offend, kahit very shocking, at kahit po hindi ka mapapakali pag napakinggan mo yung aking speech, poprotektahan pa rin yung speech ko. Sagot pa nila. No proof was shown that respondent actually contracted an assassin to kill the President, First Lady, and the Speaker. So wala pong pruweba na pinapakita yung mga nag-aakusa na si BP Sara po ay mayroong assassin na kinontak. So dalawa pong bagay yung sagot nila. Kaya hindi po totoo na hindi sumagot si BP Sara. Ano po ang tawag sa mga nagsabing hindi sumagot si BP Sara? Sinungaling. Yan, punto per punto yan. Ito kasi inuuna nila eh. Nagbanta raw. Hindi po pagbabantayan. Freedom of speech yan. Parang yung sinasabi po ni masakit lang pakinggan. Masama lang po pakinggan. Regardless, masama man yan pakinggan, pinoprotektahan ka. Basta wag ka lang gagawa ng karumalduma. Kumbaga, hindi ka lang gagawa ng aksyon na lalabag sa batas. Pero yung sinasabi mo lang, halimbawa, nagiinuman kayo. Parang itwist lang natin yung konti yung sinabi ni sino yung congressman na taga Quezon City tungkol kay Ann Curtis. Halimbawa, nagkwentuhan kayo. Pre, nakainom ka na. Pre, pag nakipag-inuman sa atin si Ann Curtis, alam mo na, ako unang titikim. Masama pong yan. Masama pong pakinggan. Pero, may mga kondisyon yun, di ba? Pag nakipag-inuman sa amin, putya, makikipag-inuman ba si Ann Curtis?
Yun po yung punto ron eh. Pag ako ginurgur, may nakausap na ako na gurgurin. Pag nakipag-inuman sa akin yan, si Ann Curtis, yari sa akin yan. Yung mga salitaang ganun, huhulihin ka ba dahil sinabi mo yun? Pangarap mo yun. So, eto po yung nakakalimutan natin eh. Hindi po si BP Sara, kaya po sila galit na galit eh. Hindi po si BP Sara yung magpo-prove o hindi po siya yung magpapatunay tungkol sa assassin. Kayo na nagbibintang. Pinagbibintangan nyo na pinagbantaan yung buhay. Di ilabas nyo yung assassin na kinontak ni BP Sara. Hindi si BP Sara. Kaya dyan sila sakit na sakit eh. Okay. Ikalawa, ano pa ang mga sinabi? Yun pong, yan na po yung sa assassin, di ba? Okay, ano pa? At eto, yan po, yung sa Bank Records and Anti-Money Laundering Council reports. Yan. The camp of Vice President Sara Duterte invoke freedom of expression, confidentiality of bank records and Anti-Money Laundering Council reports, and the lack of sufficient evidence in answering the 4 articles of impeachments against her point by point. Yan. Okay. Kaya, pinadidismiss po ni BP Sara. Wala naman pong sinasabi yung COA na nagnakaw si BP Sara eh. 'Di ba? Sino po ang magsasabi na mali ang paggamit ng government fund, COA? Sinabi po ba ng COA na magnanakaw si BP Sara? May corruption sa ginawa ni BP Sara, confidential fund? Wala. Kaya nga nila pinanghahawakan si Mary Grace Piatos. Kaya sinasabi nila na testigo namin si Mary Grace Piatos. Ngayon, ang gagawin po nila dyan, dahil hindi lalabas si Mary Grace Piatos, mag-iiwan na naman sila ng bangko. Sasabihin na naman nila, ito po ang bangko ni Mary Grace Piatos. O, Mary Grace Piatos, asan ka? Multo po ang kakausapin nila. Pag hindi po sumugot, kita nyo na po, wala po talaga Mary Grace Piatos. O, di ba? Isa pa. Eto po, sinabi nila na yung sinapak ni BP Sara, kukunin nila ng testigo. Pahiya na naman sila dito. O, yan po, report ng COA at AMLAC. Ano po ba ang report ng COA? Sinabi ba ng COA with finality, magnanakaw si BP Sara? Hindi. May pinasosoli lang sa kanya. O may pinaayos ng mga papeles. Hindi pa kasi final. Alam niyo po, kami po, dati akong pumipirma dyan. Pag nagkaroon ka ng notice of disallowance, aayusin mo pa yan. Kung ano yung mga kulang mo, bakit ka may notice of disallowance? May kulang ka ng pirma, may kulang ka ng picture, may kulang ka. Ganun lang po yan. Minalaki lang nila. Di ba? Normal lang po yung notice of disallowance. Pag naayos mo pa, anong gagawin mo ba dong pag may notice of disallowance? Ayusin mo po kung ano yung mga kulang na papeles. Kasi, ino-notice ka, disallowed to. Kasi, kulang ka ng papeles eh. Bakit ka bibili ng kokongban? Ganun po yan. Hindi ka naman makukulong dyan eh. Papabayaran lang nga sa'yo yan eh. Di ba? Kung talagang dumating na yung panahon na babayaran mo lang yan. Kasi nga, notice of disallowance, mali ka lang. Hindi sinabi na ninakaw mo. Mali ka lang ng pagbili. Bakit ka bibili?
ang dami nyo ng printer. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Ganun po yun eh. May need ka ba na bumili nito? Yun lang po yun eh. Maliit na bagay pero palalakihin po nila. Kasi nga wala sila may kaso kay BP Sara. Oh. Ngayon, ano pa isa? AMLAC. Gusto po nilang ipakita na ano, di ba? Gusto nila ipakita na si BP Sara ay malaki po yung pera dahil sa transaksyon. Lahat na po nakakaunawa na iba yung transaksyon sa pera mo. Lahat na po nagpaliwanag niyan. Hindi ko na ulitin yung paliwanag. Eto na lang po. Si Martin Romualdez, pinahold yung pera sa AMLAC. Pinahold ng AMLAC yung pera niya. Di ba? Bakit? Kasi merong hinihinala na may krimen na naganap na pagnanakaw. Tanong, pinahold na po ba ng AMLAC yung kanyang ano? Pinahold na po ba ng AMLAC yun pong kayamanan ni BP Sara? Meron na po ba? Wala. Paanong sasabihin ninyo na may kahina-hinalang unexplained wealth? O yan pang unexplained wealth. Ito po paliwanag nila dyan ni BP Sara sa unexplained wealth.